Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa na naman tayo ng napakasarap po na version ng puto. So, ang tawag po natin dito ay chocolate banana puto kasi pinagsama tong saging at chocolate ang flavor. So, mag-start na po tayo. Gagamit po tayo dito ng 2 saging. Ayan, malaki po yung saging na yan, kulay green. So, 2 piraso lang po yung natin, yung kailangan natin. Kailangan po yung hinog na siya. So, wala namang masama na hinog kasi yun po ang kailangan natin. Ayan, at dudurugin natin to sa pamamagitan ng tinidor. Ako po ay nagsishare lang po ng paraan ko. So kung meron po kayong mas magandang paraan ng pagdudurog ng saging, go po kayo doon. So ako po ay ganyan lang yung way ko ng Kasi hindi naman po ako taong laging nagmamadali. Kasi ini-enjoy ko lahat ng bawat minuto ng ng paggawa ko ng mga luto-luto ko. So relax lang tayo. At paunti-unti lang yung pagdurog natin sa saging, ganyan. Ayan, kailangan nating durugin yung saging ng maayos. Kahit hindi naman sobrang durog na durog para naman may pa. Maramdaman pa natin yung saging pag kinain natin yung puto. Ayan, malapit na. Huwag lang po maiinip. Dapat kapag ka nanonood ka ng mga cooking video, huwag ka lang maiinip, relax lang para matuto ka. Kung hindi mo pa alam. So pero kung alam mo naman to, so pwede namang i-fast forward mo na. 'Di ba? Kaya po kami nagbibigay ng mga ganito na mga recipe ganun para po 'yon sa mga bago na wala pa talagang kaalam-alam sa pagluluto ng mga ganitong mga pagkain. So ganun po 'yon. Ayan, kung mapapansin nyo, na siya? Parang medyo, na siya, pino na. At ngayon naman, ilalagay na natin yung egg. 1 pirasong egg lang po yung ilalagay ko dyan. Kasi di naman ganun karami yung lulutuin natin. Yan, i-whisk lang po natin para maghalo na yung yung egg dito sa dinurog na saging. Then, ilalagay ko na po yung asukal. 1 cup po ng asukal yung nilagay ko dyan. Yan po ay tamang-tama lang, hindi matamis at hindi rin matabang. Yan, lagay ko na rin po yung 3/4 cup na cocoa powder. So, wag po kayong gagamit ng cocoa powder na nabibili lang natin yung mumurahin. Hindi po ganun yung cocoa powder na ginagamit sa baking at sa paggawa ng mga ganitong puto. Kasi po hindi fine yung hindi po fine yung cocoa powder na yun. Pwede siguro yun kung pang sarili lang natin, mga champurado, ganun. So yun, pwede natin gamitin. Pero sa mga baking po at sa mga ganito maputo, ay kailangan po yung medyo may brand po na cocoa powder. Yan, at maglalagay po ako ng coconut oil. So, yung coconut oil po, pwede rin naman po kayong gumawa ng coconut oil or pwede rin po yung nabibili po sa palengke na coconut oil. Meron naman sila doon. Meron pong iba't ibang klaseng oil. So, ngayon, ilagay na natin yung 2 cups na all-purpose flour. All-purpose flour po, then lagyan na natin ng water. Ang ilalagay ko pong water ay 1.5 cup. 1.5 cup, yan po ay saktong-sakto lang para makagawa tayo ng magandang puto. Then maglalagay po ako ng 2 tablespoon
na baking powder. 2 tablespoon kasi ganyan po lagi ang ratio ko. Kapagka 2 cups na all-purpose flour, ang nilalagay ko po na baking powder ay 2 tablespoon. So, talagang naano ko na po yan, napag-ano ko na napag-aralan ko na sa dami ng nagawa kong mga ganito, mga puto at kung ano-ano pa. Iba't ibang klase ng puto. Yun po talaga yung pinaka-the best na ratio. Pero kapagka maglalagay ka ng baking soda, at the same time may baking powder, syempre po babawasan mo yung dami ng baking powder mo. Minsan kasi 'pag mga banana cake gano'n, 'di ba may baking powder na, may baking ano pa, soda. So, hindi puwedeng same sa ratio nitong puto. Ayan, kung mapapansin niyo po, ayos na yung ating puto batter. Hindi gano'n kalapot at hindi rin gano'n kalabnaw. At hindi ko na rin naman po, hindi na po sifted yung flour na nilagay ko dito. Direkta na lang din yun. Kasi kaya naman po nitong whisk kasi konti lang naman yung ginawa natin. Okay? So, 'pag okay na po yung ano, yung mixture niyo ay puwede na po nating i-prepare yung ating mga puto molds. Ganyan, oh, konting ano-ano na lang diyan, okey na siya. 'Yan, ang ganda ng ano natin pagkakatimpla, saktong-sakto lang yung dami ng nilagay nating cocoa powder. So, ayan. At ngayon po ay ready na. Andiyan na yung ating mga hulmahan. Silicone mold po ang gamit ko at ito pong ano 1/4 cup ng measuring cup. Yan po ang ginagamit ko sa paglagay. Saktong-sakto po yan. Large po ang size nitong mga silicone mold ko. So, ayan. Sa dire-diretso lang natin hanggat sa mapuno lahat. At habang ginagawa po natin ito ay pinakulo ko na po yung tubig sa pag-iistiman natin nito. So, ang gagamitin ko po ay low heat. Ganyan lang. Low heat. Pag medyo napansin mo na halos hindi na kumukulo, ilagay mo sa medium. Tapos always po, meron akong towel binabalot ko ng towel yung takip kasi ayokong matuluan ng tubig na manggagaling sa steam niya. Ayan. At after po ng 10 minutes po ang cooking time ko nito. After po ng 10 minutes, eto na po ang ating chocolate banana puto. Yun ang tawag ko dito. Wala lang, naisipan ko lang naman 'to, imbento-imbento lang 'to at nagkataon na perfect yung nagawa natin. So, ayan, bago po natin tatanggalin do'n sa mga molder, kailangan medyo cool down muna para, malinis na malinis yung ano, yung puto natin hindi didikit sa molder na ginamit natin, ganyan. So, sobrang linis ng mga ano, ng mga ilalim ng puto. Hindi siya sticky. Kapagka po ang puto nyo ay medyo dumidikit pa dun sa puto molds, ibig sabihin po nun kulang pa ng konti sa luto. So, kailangan ang tama pong luto ay kapagka ni-remove mo siya sa puto molds ay wala doon maiiwan na bakas na naglagay ka ng ano, ng puto. So, yun po yung perfect na pagkakaluto. So, binalot ko lang ng plastic yung kamay ko para hindi naman natin direct na kamayin itong mga puto natin. So, sana po nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng bagong kaalaman, ng bago na naman pong idea kung ano pa po yung pwede nating ipaninda na flavor ng puto. Ano pa yung sa tingin mo ay magiging patok sa mga customer mo. At mega shoutout po sa mga sa mga nagpa-follow po lagi ng mga recipe na sinishare ko. At nagpapasalamat rin po ako dahil marami na po na nagiging negosyante ng puto dahil lang po dito sa mga sinishare ko na mga
gawa-gawa ko lang na mga recipe ng puto. So ito po masasabi ko sa mga nagninegosyo, napakasarap po ng ano na 'to, napakasarap po ng flavor natin na nagawa ngayon, chocolate banana puto. So i-open po natin para makita niyo po yung gitna, ayan. Parang cake na po siya, yung texture niya. So yun lamang po at see you po sa susunod ko pa na mga napakarami pa pong mga vlog. Salamat!